will feel no shame. Only those who follow the truth within obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor Amil. Ngayong gabi, Pastor Derek. Ayan. Tayo po ay nandito muli sa ating pong live na pagtalakay po dito sa ating podcast sa The Narrow Gate Ministry, Pastor. Okay, magandang gabi. At tayo ay nasa ikalima ng letter ng acrostic na tulip. Opo, Pastor. At yun po yung Perseverance of the Saints po, Pastor. Sa ibang term ay preservation. Yun ang Opo. ginagamit ng ibang reform. Preservation of the Preservation. saints. Parang mas maganda yung preservation. No? Opo. Kasi yung pinipreserve, nagpipersevere. Mhm. Kasi yung perseverance, parang Sa tao. nagpipersevere, yun ang pinipreserve. Parang baliktad, no? Baliktad po. Kailangan pinipreserve ka. Kaya ka nakakapag-persevere. Opo. Kasi if you are not preserved by God, you cannot persevere. Mhm. Kasi nasa Diyos yung Opo. finality ng iyong kaligtasan. Kaya parang mas tama po, Pastor, yung term na preservation. Preservation, yes. Oo. At kaya nga maraming nuances yung mga terms. Opo. Kaya we are using yung mga clear terms and specific doon sa iyong pinaninindigan Opo. na katuruan ng doctrines of grace. Ang tawag dyan is doctrines of grace. All is by grace of God. Opo. No human effort, no human contribution, no human righteousness, but only by grace through faith. Tama po, Pastor. In Christ alone, to the glory of God alone. Opo. Yan. So, Pastor, may mga misrepresentation po tungkol dito sa Perseverance of the Saints na ito daw ay hindi naman talaga biblical. At may mga ilang videos po tayo, Pastor, bago po siguro kayo magbigay ng tamang definition po talaga nito at elaborate nyo rin po kung ano talaga yung nag-i-enable sa isang believer para mag-persevere siya hanggang sa huli. Opo. Sige, tingnan natin. Tingnan po natin muna yung video.
This is a belief that those elected by God will persevere in faith and that Christians will never lose their salvation. This may sound like eternal security or once saved, always saved, but it is not the same. Perseverance of the saints is based on unconditional election, while eternal security is based on the promise of everlasting life. If a believer loses their faith, then a Calvinist would assume that they were never a believer in the first place, and while this could be true, it's also possible that they've just backslidden or turned away. One of the problems of perseverance of the saints is that a person isn't sure if they're saved or not because they haven't had the chance to persevere yet. Persevere. Okay. Para daw dyan, hindi sure na ligtas talaga po kasi hindi rin nakikita kung mag-persevere talaga. Oo, Ayon kasi sa ang ibig niya sabihin, paano masusure ang salvation kung may perseverance of the saints? Hindi pa nga nagpi-persevere until the end. Hindi mo daw sure, no? Kaya Kung nga po. magpi-persevere until the end. So, sa madaling salita, dahil nga itong taong ito ay Armenian, Opo. so, ang sa kanya ay conditional talagang election doon sa foreseen faith, and therefore, yung election ng Diyos ay nakabase doon sa nakita niyang magiging pagtanggap ng tao. Opo. And therefore, pag umayaw din yung tao, dahil nga siya din naman ang nag-ambag kung paano siya naligtas, o may ambag din siya pag siya ay mapapahamak. Dahil kung siya ang tumanggap sa kay Kristo, noong siya ay maligtas, at yun ay nakita na ng Diyos noong walang hanggan. So, pag siya tumalikod, pwede din siyang hindi maligtas. Kasi nga, siya din naman ang nagligtas sa kanyang sarili. Nakita lang naman ng Opo. Diyos yun. Yung kanyang pagtanggap na siyang dahilan ng pagliligtas. So therefore, yung faith ng tao, ang ambag niya. Pero ipinaliwanag Opo. nga natin na even faith is a gift of God according to Yes po. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and it is not of yourselves. So, even the faith is not of man. Tama po, Pastor. Hindi ayon sa kanyang sarili pa rin yun, nakakayahan. Kundi yun ay dahil sa regeneration. The moment that a person heard the gospel, and if that moment is the right time of God for him to become a believer, the Holy Spirit will regenerate that person. And in an instant, that person will understand the things of God. So, nauuna talaga yung aksyon ng Diyos at yun yung regeneration bago yung tao magkaroon ng faith. Therefore, yung faith is only a fruit of regeneration. And therefore, even faith is a gift of God by virtue of the work of the Spirit, regenerating the spirit of the person who is dead in sin. So that is dead in sin, so that he can be made alive. Amen. And therefore, the moment that he is born again in the Spirit, that's the moment that he can understand, and that's the moment that he can have faith in God. Yun. Without the regeneration, there is no faith. Opo. Pero sa Armenian system, yung faith ang naging cause ng regeneration. Kasi sumampalataya. Baliktad siya. So, that's why they are the ones who save themselves and regenerate themselves. God the Spirit just helped them Tama po. to be regenerated. Without their faith, the Holy Spirit cannot work in their lives. Kaya nga, ang ating contention doon sa support, no? Fourth letter ng tulip is Irresistible. irresistible yung Opo. grace. Sa kanila, they can resist the grace of God because they are still the ones to save or to contribute to their salvation by using their intellect to believe in the gospel. So without their faith, there's no salvation. Opo. At nalaman po natin, Pastor, na dahil po dyan sa problematic na belief ng Armenianism, marami po ang affected sa pagdating salvation. Katulad na lamang po nung infant, di ba? Kasi by decision ng kanilang salvation. Kaya it's only in the Reformed faith that infant salvation has place. In Armenian system, there's no place for infant salvation. Even in Buddhism, Hinduism,
even in Roman Catholicism, Opo. in other belief system that attribute salvation of the soul of the children to baptism or to human work. So kasi yung human work nga ay yung faith. So how can an infant believe if he doesn't know yet what is good and evil, and if he can't understand God during his infancy? Opo. So therefore, an infant in the Armenian system has no hope of salvation because an infant cannot have faith. And if the faith of man is the requirement of God so that he may save that person, then how can an infant be saved if that infant cannot produce faith? Because he is still below the age of moral reason, and he cannot exercise faith because he doesn't have the ability to exercise faith because he is still an infant. Opo. So that's the reason why only in the Reformed tradition that infant salvation can be deduced according to the teachings of grace. Na it is still by grace. Even infant salvation is by the grace of God. But of course, we contend that salvation of infants is not because of their innocence, but because of the atonement Tama po. of Christ on the cross, the work of atonement. Yeah. And that atonement is specifically addressing the original sin of all human beings. Therefore, we believe that all people on earth, all men, even those who are in hell, have experienced, in one sense, the common grace of God. Opo. Sila ay nabubuhay pa. Yes, because when they were still alive, so God has shown them His love for all mankind, that Christ atoned for the deaths, for the punishment of God for the original sin of all humans. That's why, that's the reason why atonement is an Old Testament term that is specifically defined as, tawag dyan nila is covering Opo. and taking away of the Covering. punishment. Covering that particular sin, the wrath of God, of that particular sin of the world, which is the original sin, and taking away its punishment by virtue of Christ being the scapegoat Opo. or the asalel lamb, the lamb that takes away the sin of the world. Yun. And ito, tutukan natin. Ito, sinasabi nito, mali din daw yung perseverance. Kasi nga, para sa kanya, salvation can be lost. Opo. Dahil nga, siya rin naman ang nag-ambag kung paano siya naligtas. Siya din ang dahilan. Tama. So therefore, may kakayahan din siya. Consistent siya na Armenian. Kasi hindi masyadong pinagtatalunan within the Christian camp yung kung nawawala ba o hindi, dahil marami namang Armenians ang Calvinist pagdating dito sa huling letter. Opo, tama po. So even in ABCOP, they believe, karamihan ng ABCOP ay a two-pointer Armenian, three-pointer Calvinist, or vice versa. Pero lagi nang nagkakaisa ang mga iba't ibang denominations ng evangelicalism doon sa 5-point na ito ang salvation ay hindi nawawala. Hindi po na. To the point of even the Baptists reached to that point of their argument that even if you disobeyed deliberately, even if you live in sin, you are still saved. At yun naman ang problema. Hyper naman po. grace ang tawag. Opo. Hyper grace. Parang si Amy Domingo. Amy Domingo. Na you don't need to ask for forgiveness anymore because if you will ask for forgiveness, parang ninanalipay mo yung work of Christ yan doon sa cross. Hindi niya napapag-differentiate yung forgiveness unto appropriation of salvation, and that's only one time. During the presentation of the gospel, you have recognized that you are a sinner, unworthy before God, and then you ask for forgiveness overall na yan, sa lahat ng kasalanan, over all your sins. That general forgiveness. But there's a specific kind of forgiveness, which is forgiveness for each actual sin that you admit before God. Opo. Kasi yung mga actual sin mo naman na hindi mo ina-admit sa Diyos, hindi mo naman mahinging tawad yun. So you are only asking for forgiveness
for certain actual sins that you recognize as sin, because there are many sins that we don't recognize. Opo. Like yung small sins that yung pride, yung sin of pride, yung parang sin of you are still believing that you are right, wherein talaga namang mali ka doon sa isyong yan. Pero pinaninindigan mo kasi nga hindi mo tanggap na mali ka. Pero that doesn't affect your salvation talaga. Because yung actual forgiveness is only to maintain your close relationship with God in certain aspects ng iyong Christian living. Ibig po sabihin po, Pastor, parang ito yung proof na ikaw talaga tunay na Kristiyano. Yes. Yung Yung pagsisisi siya tuwing ikay magkakasala. Because there is still battle between the flesh and the spirit of God in us. Yung inner man and then yung new being at saka yung old being, yung old person and new person. Naglalaban siya. Dahil yung ating flesh ay active pa rin yung kasalanan. Patuloy pa rin siya na minsan madalas na nagkakasala. Dahil hindi niya alam na siya nagkakasala sa certain area. Dahil nga siya doon mahina siya sa area na yan. Opo. Yung pag-aalaala, yan ay kasalanan sa Diyos. Pero maraming Kristiyano ang nag-aalaala. Umulan lang, nag-aalala na baka mabasabag ka sakit, di ba? Napakaliit na bagay, nag-aalala. May nagputukan sa labas. Naku po, baka tayo ay pabayaan ng Diyos. So that's why yung worrying is one of the most common sin of all Christians, yung pag-worry. Worry is Nawala ng faith. lacking trust, not faith, not lacking faith, but lacking trust. Because faith is still, it's always present in the Christian. But trust is different. Trust. No? Different is, yung trust is placing yourself and all circumstances in the hands of God. Faith is believing, simply believing that God will do something. But even if you believe, sometimes you don't trust. It's different. And most of the time, Christians sin when it comes to worrying about something. Worrying about something, about finances, about your health, about your future, about your job, about your studies, about your ministry, about your future. And that is the most common sin of all Christians. Well, tingnan natin kung ano ang basis. Meron pa bang isang binanggit siya kung bakit daw nawawala ang kaligtasan? Actually, ibang video na po ito, Pastor. Sige, pakinggan natin. Sino naman yan? Ibang video po ito. At sinabi niya na wala yan sa Bible. Wala kahit yung mga church fathers ay hindi daw nagturo ng perseverance of the saints. Talaga? Opo. Tingnan po natin. Panoorin natin. Continue to talk about perseverance of the saints, and I want to point out what I believe is the most dangerous and unbiblical aspect of that doctrine. Now, in the last video, we noted that this doctrine did not begin until the 16th century. The whole idea of eternal security, namely that somebody that's already believed in Jesus Christ could never go to hell after they've already believed, that they are eternally secure in their salvation. This idea did not begin until the 1500s. Okay, tingnan natin kung ano yung sinasabi mismo ng Biblia tungkol sa eternal security. Mismong sa bibig ng Panginoong Kristo natin, no? Pakinggan. Sa John chapter 10, verses 27 to 30. Opo. So tingnan natin kung talagang wala pa. Di ba? Hindi raw na. So, kaduda-duda naman yan. Kasi bakit sinabi mismo ng Panginoong Jesus yung tungkol sa eternal security? Oh. Tapos, hindi pa pala ang Panginoong Jesus authoritative. Tingnan natin. 10:27 to 10:27 to 30. to 30. Bro. Pakibasa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni numan. Iyan, kita mo, no? Mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Sinong sinungaling? Siya?
na nagsasabing 15th century, wala pa? O ang Panginoong Jesucristo na hindi pa nag-umpisa ang Kristyanismo, sinabi na niya na ang sino mang sasampalataya ay hindi kailanman mawawala ang kaligtasan. Sabi nga niyan, kasi nakikinig sa kanya ang mga tupa. Opo. At yung mga tupa, sumusunod sa kanya yan. Meron na kasing identity ang ligtas At ang identification sa kanya, siya ay kabilang sa mga tupa. At si Kristo'y namatay para sa kanyang mga tupa, hindi para sa kambing. Opo. So ngayon, pagka minsan nga lamang ay meron sa iglesia na nagpapanggap lang na tupa. Ito yung mga apostol. False na apostol. Katulad ni Butchal. Propita. May prophet. Prophet. Kaya nag-ministry, nanguhula ng kung ano-ano, ng mga pangakong magaganda kasi gustong mag-profit. Gustong makahingi. Yung Makinabang. merong tinatawag na sa kay Butchal, Wilfred Butchal, no? Sabi niya, I am the... Wilbert po, Pastor. Wilbert. Wilbert. Wilbert Butchal. Ang tawag niya sa kanyang sarili, the strategic man of God. Oh. And siya ang repository ng lahat ng blessings ng Diyos. Ibig sabihin, siya daw ang mediator between believer and the Lord Jesus Christ. Dami nila. Si Oo, Mary din. At pagka daw ang mga Kristiyano ay hindi dumaan sa kanya at nawala ang loyalty sa kanya, ay hindi sila makaka-withdraw kasi ang depository. Siya daw yung repository ng lahat ng blessing. Kaya magbibigay ka sa kanya ng ang tawag diyan ay yung children of the house, yung mga nagbibigay sa kanya. Wow. Di ba? Oo. Sila yung mga anak sa loob ng tahanan. Grabe. At siya ang ama. At meron nga tayong, kawawa naman yung isang pastora na tinalakay natin na napapaniwala nitong apostol na to. Hanggang ngayon. Ngayon ay siya ay na-stroke na naman. At yung pala, napag-alaman ko na patuloy pala siyang nagbibigay ng 7,000 doon kay Wilfred Butchal, nagpapadala. Hindi niya magamot ang kanyang sarili nitong pastora. Kasi ang turo, pagka ikaw ay hindi na loyal kay Butchal, hindi ka na makaka-enjoy noong mga blessings. So, hindi siya gagaling. Hindi siya gagaling. Kasi yung kagalingan, naka-imbak kay Butchal. O kung hindi ka na loyal sa kanya, kaya kahit hanggang sa mamatay, naglo-loyal. So, yun ang tawag ko doon, alam mo? Yun ang spiritual blackmail. Alam mo yung blackmail? Nananakot para ka bigyan niya. So, ano yung pananakot? Hindi ka pagpapalain ng Diyos pagka ikay umalis sa iglesyang ito. O, yun. O kaya pag ikaw ay lumaban sa akin, wala na yung blessing sa'yo. Wala na yung anointing. Therefore, hindi ka nagagaling. Susumpain ka ng Diyos. Diba yung touch not the anointed? Yung mga ganyang katuruan. Yung nagsabi namang touch not the anointed, yung anointed doon, hindi naman sila. Saul. At si Saul. Ikaw ba si Saul? Si Saul nga, masamang hari. Di ikaw pala ang nagpapanggap na ikaw ang anointed. Anointed na masama. Anointed na masama. Di ba? At hindi rin naman approve na sa Diyos yung ministry, ay yung kingship ni Saul. Kaya nga na-reject. Kayo din ba? Ganun din. No po. Reject din kayo. Di ba? Kasi yun yung sinasabi ni David na anointed si Saul. Kung inaangkin niyo yung kayo si Saul, pareho kayo, talagang mawawala kayo sa paglilingkod. Mawawala kayo sa ministeryo. Dahil kayo ay mga bulaan, mga pansarili lang ang iniisip na gusto lang makahingi, kaya naglilingkod sa iglesia. Gustong makinabang. Di ba? Gamitin nyo pa ang pulpito para kayo mang-blackmail. Spiritual blackmail. Gagamitin nyo mga spiritual na bagay na mali-maling katuruan para i-blackmail ang mga miyembro para magbigay ng magbigay, sumagana. Malaking pananagutan sa Panginoon. Kasi it takes a big faith to reap a big harvest. Yun. Diba? Kailangan malaki ang pananampalataya Yun ang mo. motivation Parang po. malaki ang ani mo. At paano patutunayang malaki ang pananampalataya mo? Sa laki ng bigay mo. That reflects your faith daw kasi yung amount Kaya naman po, you give. ay kahit may sakit na, nagbibigay pa rin. Yes. So Yun na. ngayon, na double na stroke na naman yata. Oo. So nakakaawa. No? Hindi nila maintindihan na kaya nga tayo nagsisikap na kahit sila'y magalit, wala na tayong magawa kundi talagang ibahagi sa kanilang katotohanan kasi concern tayo sa kanila Hindi lamang sa kaluluwa nila, kundi doon sa kanilang physical din. Na gusto natin sila huwag, di ba? Tama. Magdusa sa physical. Mayroon ka ng sakit, pipigain ka pa. Tapos pangangako ang kang gagaling ka. Hindi Hanggang sa mamatay ka, hindi naman
paano pa mababalik sa'yo yung pera mo? Wala na. Binigay mo pa sa false prophet. Eh di lalong na nagana yung false prophet. Marami pang naligaw. Dahil napupunduhan mo yung sistema nila eh. Kaya Oh. dapat di na sinusuportahan yan. Dapat yung mga false prophet na yan, once na malaman mong false prophet yan, iwanan mo na, takbuhan mo, run away. Dahil ikaw hindi ka titigilan yan hanggat hindi ka butot balat. Hanggat pipigain ka yan, hanggat mayroon kang itutulo pa. Grabe talaga. O tapos pag ikay mamamatay na, sisisihin mo pa ang sarili mo. Sasabihin pa nga nila, pag nagkasakit ka, kahit ikay member na, kulang ka sa faith. Babayaan. O sinumpa ka ng Panginoon. Biruin mo, double jeopardy. Lulukuhin ka nila pagka ikay nagbigay gagaling ka. Pag hindi ka gumaling, sasabihin sa'yo, mayroong hidden sin. O. Gaano kasama ang mga taong yan na ginagamit pang salita ng Diyos. Eh, mas masahol pa yan dun sa mga scammer eh. Pera lang ang kinukuha. Ito yung spiritual mo na pananampalataya ang ginagamit nila para makuha ang pera. Pera mo. Grabe yung pandaraya. Gamit pa ang word of God. Di Opo. bali yung talagang manluloko na talaga, gamit na si Satanas eh. Ito gamit nyo, word of God. Gagamitin nyo ng sama-sama yung banal na bagay. So gaano kayo susumpain ng Diyos niyan sa impyerno? Kaya naniniwala ako, may mga nagtuturo na hindi ligtas talaga. Dahil deep inside their hearts, yung motive nila is to gain something. Opo. Sila talaga ang mayroong To get rich, to get healthy. Na talagang para magbigay ng tulong. Okay. So tingnan natin ang sinasabi pa dito. Biruin mo, no? Sabi ng Panginoong Hesus, no one will snatch them out of my hand. Ang sinabi pa, will. Walang maaari. Hindi sinabing walang may kaya. Kung hindi, talagang walang aagaw nito. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Nakasalalay diyan doon sa eternal salvation. Yun uli, no, babalik tayo doon sa eternal essential attribute of God na siya ay omniscient at omnipotent. Una, sabi nila, no, iniligtas daw sila ng Diyos dahil nakakita ng Diyos na sila'y sasampalataya. Tapos maniniwala silang pwedeng mawala ang kaligtasan. O ibig sabihin, hindi nakita ng Diyos na ikitatalikod? Defeated pala yung omniscient ng Diyos. Ang nakita lang niya, yung time na tatanggap ka. Pero hindi niya nakita na tatalikod ka. Kasi kung ang Diyos ay omniscient, alam na niya lahat, mula umpisa hanggang wakas, bakit ka naman pipiliin kung tatalikod ka rin? Ano, hindi niya nalaman na ikaw pala yung aalis sa kaligtasan? At ngayon siya iiyak-iyak, naku, sayang, iniligtas ko tapos umayaw. Dapat sana hindi ko na iniligtas. At ilang beses kang magpapabalik-balik sa Panginoon at babago-baguhin mo uli ang isip ng Diyos. Pabago-bago rin ang isip ng Diyos kasi winala mo ang kaligtasan mo, walang magawa ang Diyos eh. Kasi ikaw ang mayroong kakayahan. Ngayon ikaw uli nagsisi. Ibabalik na naman ng Diyos. Salamat, nagsisi na naman. Umuborn again ulit. Ang mabuborn again ulit. Reborn, born again, sabi ng G12. Nung nag-G12 ako, yung huling gabi, no? Binabati ka pagka ikay tumanggap uli. Kasi tanggap ng tanggap uli. Itong mga taong ito, patanggap yan. Tuwing revival. Pati yung pastor tumatanggap din. Ulit. Paulit-ulit din. Hindi tiyak kung sila talaga yung Kristyano. Silang unang tataas yung mga pastor. Pagka may revival, itong mga false teacher. Tataas din yung mga pastor, yung mga elder. At sasabihin pa, kasi daw para sumunod yung iba. Ay, di nanloloko ka. Anong reason mo para gayahin ka? Kung gano'n ang reason mo para gayahin ka, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Magkukunwari kang tumatanggap para yung iba gumaya. Naroon uli yung deception. Nagkakasala ka habang ginagawa mo yan, kapatid. Nagkakasala ka kasi pinapagaya mo lang pala. Hindi ka para tunay na tumanggap. O, di niluloko mo. Una, sarili mo. Ikalawa, pati Diyos, niluloko mo. Naglulukuhan kayo. Pero mo, naroon ka sa church na naglulukuhan kayo. Alam mo ng Kristiyano ka na, pag may nagpatanggap uli, pupunta ka sa unahan. Bakit? Para yung iba gumaya. O, niluloko mo sila. O tatanggap ba sila sa Panginoon ng totoo kung iyong aaminin na, ay kaya lang naman ako, kunyari lang ako tumatanggap para kayo sumunod. Ano ako, tangi? Ako pala iyong inuuto? Akala ko pa naman, totoong-totoo ka rin. Na pastor ka na, nagsisisi ka uli. Kaya ako'y nagsisi rin. Itong ang pastor, nagsisisi, hindi ako pa. Nanguto lang pala. Inuuto. Kaya galing sa pang-uuto, yung pagtanggap. Yung pagtanggap, galing sa pang-uuto, hindi yun granted ng Diyos yun. Kalokohan yun.
Kasi galing iyon sa maling katuruan, maling pandaraya yan. At ang demonyo ay nagsisinungaling lagi. Ganon din ang maraming pastor, nagsisinungaling. Sasabihan pa na, oy, pag nagpatanggap ako, tatanggap uli kayo. Kunyari. Ano yun? May kunyari dito sa ministry. Opo, may... Kaya kita mo, ayaw sabihin yung totoong mangyayari pag naging Kristiyano. Pag naging Kristiyano ka, malamang usigin ka ng hindi Kristiyano. Hindi nila sinasabi po yan. Imposible namang hindi ka usigin. Sabi ng Panginoon Hesus, kung ano ang ginawa sa akin, ganun din ang gagawin sa sino mang sumusunod sa akin. Kung ako inalipusta, ganun din alipustahin. Ayun na hindi sinasabi kasi walang sasama. Kasi after lang sila sa pera eh. Kita mo yung kaya ayaw sabihin na pag ikaw'y naging Kristiyano, makipot ang daan. Iiwanan mo maling paniwala mo. Iiwanan mo maging yung mga ari-arian mo na hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon. Pero, anong sasabihin ng mga ito? Pagka tumanggap ka, yayamang ka pa nga eh. Gagaling ka pa sa sakit. Wow, kawawa si Pablo nagkasakit. Opo. Hindi pinagaling. O hindi ka pala Kristiyano, Pablo. Alam mo yung ganoong twisting God's word and aligning your message to the need of the fleshly men and women. Makalaman yan eh, kasi nga hindi Kristiyano. So ang gagawin mo, kikilitiin mo yung laman At tama po. para pumunta sa unahan. Oo. Yan yung easy believism. Carnal talaga. Man-made gospel. Carnal na gospel. Meron pala carnal gospel. Grabe. Tama. Paano po. naging gospel? Yung carnal. Magandang term po yan, Pastor. Di ba? ah. Carnal gospel. Carnal gospel. Di ba? Yung isa naman, prosperity gospel. Prosperity gospel. Yung isa carnal. Kasi yung laman ang ginigising yung pita ng laman. Pag naging Kristiyano ka, ako nga dati, nung hindi pa ako Kristiyano, wala akong kotse. O, di Yun. ba anong ini-imply mo? Para si Hindi man Balyo. directly sinasabi mo na magkakakotse ka, pero pag sinabi mo, nung ako hindi pa Kristiyano, wala akong kotse. Nang maging Kristiyano ako, Ganun na rin. dami ko ng kotse. So, ang ginigising mo yung imagination na fleshly. Yung isip na karnal ng tao, uy, okay pala ito, dito na ako. Di ba? Kaysa mag-iglesia ako, ikapo lang ng ikapo. Alam mo, sa totoo lang, yung kultong iglesia, kahit mali sila dahil hindi rin naman sila tama, bakit mo nagtitiis sila? Nuusig sila. Oh. Sinasabihan sila ng kung ano-ano. Itong mga tunay na Kristiyano, binobola pa ang mga kapwa-tao. At sa iglesia, pag nag-iglesia ka, ako usigin ka ng Katoliko. Itong mga born again, pag naging born again ka, makakasundo mo lahat ng tao. Anong klase ka? Hindi totoo yan, kapatid. Pag naging born again ka, ang nanay mo na hindi Kristiyano, unang-una kalaban mo. Tatay mong hindi Kristiyano, yun ang unang-unang sasalungat sa'yo. At bababalang ka niyan. Kapatid mo na hindi Kristiyano, talagang tutulig sa ka. Bibiru-biruan ka, kunyari ka lang, nagbabanal-banalang ka lang, babalik ka rin sa dati. O kaya mo lang naman gusto mag-born again kasi mayroon dong magandang babae, magandang gwapo, di ba? Uusigin talaga. Uusigin ka, paparatangan ka ng kasinungalingan. Kasi iyan ang tunay na karanasan ng tunay na Kristiyano. Hindi yung, alam ang tawag ko dyan, na isa pa doon sa mga false gospel na yan. Ang tawag ko dyan ay, Disneyland Christianity. Alam mo yung Disneyland, hindi naman talaga totoo lahat yan, di ba? Katang-isip lang. Pag pumunta ka roon, nakamaskara lang naman si Spider-Man. Hindi naman totoong si Spider-Man yan. Pagka inalis mo ang maskara, tao rin lang yun, wala namang power. Opo. Naroon si Incredible Hulk, may maskara din, may kasuotan lang, di ba? May outfit lang. Superman, ay mayroon din. Pero alam mo, lahat ng yan kasinungalingan. Ganon din ang Christianity ng prosperity gospel. Diba? Tama. Ginagawang parang ang pagiging Kristiyano ay kaakit-akit. Magiging powerful ka. Sasaya ka dito. Mai-enjoy mo. Mai-enjoy mo. Hindi po totoo yan. Punta tayo doon. Doon sa sinasabi niya. Ano pa ang isang ginagamit niya na mga nawawala ang kaligtasan? Hebrews chapter 6. Lagi po yun. Natalakay na natin yan. Verse 4 to 6. Ano natin. Kasi ito yung pet verses na mga nagsasabi na pag Hindi tumalikod nagpe-persevere. ka na, hindi ka naligtas. Yun ang sabi doon sa doon sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verses 4 to 6.
Yan. Yan ang po ang pagka kayo may kakilala na ayaw maniwala sa eternal security na hindi nawawalang kaligtasan. Yung sabihin- Pag tinanong mo, anong iyong patunay? Ito daw yun. sapagkat Sige. sabi na sapagkat paano pang panunumbalikin ang upang magsisi ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Tumalikod daw sa pananampalataya. Dahil naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at ang kabilang sa mga tumanggap sa Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila ito malikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak. Anong contention, yung interpretation dito ng mga naniniwala sa eternal insecurity? Ito daw ay mga Kristiyano na nawala. Kasi sabi daw nga dyan, nakatanggap na daw silang makalangit na kaloob, naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu. Nakalasap na daw ng kabutihan ng salud, nakadama ng kapangyarihan ng Diyos. Pag daw tumalikod, tapos malasap, hindi sila maaaring panumbalikin. Meaning, Kristiyano na daw ito. Ngayon, tingnan natin isa-isa kung ano yung mga ginamit diyan na adjective. Di ba? Paano pang panumbalikin upang si mga matulukod dati naliwanagan na sila. Naliwanagan. Enlighten. Okay, ang tunay bang Kristiyano naliwanagan lang? Hindi, di ba? Kasi sila ay naging liwanag. Anong turo ng Panginoon Kristo? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang asin ng sanlibutan. Hindi naman sinabing kayo'y naliwanagan ng sanlibutan. Kayo naasnan sa sanlibutan. Kundi liwanag Hindi talaga. naliwanagan Asin lang. talaga. Parang, sa English na enlightened, sa Greek yon parang na-convince. Parang intellectually, Na-convince. oo nga, totoo. Intellectually. But never silang inwardly tinawag. Okay. Hindi sila Walang inward pinanahanan. Kaya nga sabi diyan, nakalasap lang ng mga kaloob ng langit. Nakatikim. Sa ibang salin, nakatikim. Ano ba ang Kristiyano? Siya ba'y nakatikim lang o siya'y nakakain? Nabusog. Nabusog. Kasi pag nakatikim, parang pagkain yan di ba? Konti lang. Hindi ka naman talaga pinakain Pinatikim. Appetizer lang ang natikman. Parang appetizer lang. Pinatikim sa'yo, konting itong menu na to, apritadang konti. Hindi ka masasatisfied. But a true Christian did not just shared o nakatikim lang or tasted heavenly gifts. Hindi lang kasi itong mga ito kasi tinutukoy, ito yung mga nakasama sa born again community. Ito yung mga tao na sinasabi ni Juan na dati nasa atin sila, pero umalis sila sa atin dahil hindi talaga sila atin. In the first place, sa umpisa pa lang, hindi naman talaga nakabilang sa atin. Hindi sila tunay naman. Hindi talaga totoo. Sumama lang talaga. Kasi nakakatikim ka Pagka alam mo, pagkasama ka ng born again, kung ano yung nararamdaman niya, nararamdaman mo rin. Maraming ganoon. Okay. Pag naiyak yung born again, iyak ka rin kasi nakaka-identify ka sino namang hindi ako nga, nung ako sumamba noon sa iglesia, nung umiyak yung ministro, naiyak din ako. Pero hindi ko naintindihan kung ba't siya umiiyak. Kasi naalala ko, yung mga nararanasan ko noon, nakahirapan. Nung umiiyak na siya, maski ikaw pag nanood ka ng sine, maiiyak din. maiiyak ka rin, madadala ka. Pero ang Emotional. totoo is imagination lang naman yung sine. Hindi naman totoo. Pero dahil ikaw ay nakakalasap din kung ano yung nararanasan mo rin, kung ano yung nararanasan nila, kasi nga kabilang ka doon sa grupong. At kabilang sa mga tumanggap, sa ibang salin ay nakabahagi. Nakabahagi lang. Nakasama sa mga nakatikim. Makatanggap. Pero hindi sila pinanahanan. Kasi hindi ginamit dyan na indwell sila ng Espiritu Santo or na-regenerate sila ng Espiritu Santo. Absent dyan yung saving work of the Spirit. Ito yung yung patikim ng banal na Espiritu. Ang tao kasi alam mo, outwardly, meron din pagkilos ang banal na Espiritu. Kaya di ba sabi ng Panginoon, He will convict you of the world of sin. So even the world, even the non-believers, it is the Holy Spirit who convicts them, but externally, outwardly. Kaya nga di ba ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi pa nahahayag yung suwail, yung 666, kasi bakit? May banal na Espiritu pa sa mundo. So ang banal na Espiritu ang siyang pumipigil pa upang tuluyang magpakasama ang tao. So, ibig sabihin So po, tumatanggap sila noong yung conviction of the Spirit. may conviction po, Pastor But Pino. not regeneration. Yes po. So, walang repentance din po Walang doon. repentance.
Na-convict sila na, kasalanan pala to. Pero Remorse, nakakapag-remorse. Remorse lang. So, yun pala. Influence, external influence, yun ang tawag. They are receiving the external influence of the Spirit, but not the inward indwelling. Opo. Yan ang. Isa pa, nakalasap na rin sila. Sa ibang salin ay nakatikim na sila ng kabutihan ng Spirit. Nakaranas lang. Di ba? Nadama. At nakadama, di ba? Nakadama, no? Napil lang nila. Naramdaman lang. Tsaka, Pastor, kahit unbeliever, nakakarama ng kapangyarihan ng Diyos yan eh. Oo. Nakangalisag din ng balahibo Opo. niya. Remember the soldier on the cross, at the feet of the cross of Christ, di ba? Dinagukang din niya ang sarili niya, tunay ng ito'y totoo. So naramdaman niya at naranasan niya yung conviction na bakit namin ginawa ito. Pero never heard na siya ulit. Hindi na natin nakita na may ebidensya siya na Nagsisi. palataya. Si Judas din naman, nakaramdam naman ng conviction. Na-convict din siya eh. Kaya lang nagpakamatay kasi hindi naman siya inindwell. Hindi sa kanya ipinaliwanag ng banal na espiritu kung ano ang ministeryo talaga ng Panginoon. Kaya sa kanya, hopelessness. Although he is convicted, he felt remorse, he killed himself because he is not a believer. He did not go to Christ and ask for forgiveness. Kaya kita mo, wala naman dito na pagsisisi. Kaya nga paano pa silang mapagsisisi? Hindi naman talaga sila nagsisi. Meron ba dyan sinabi na nagsisi ang mga yan? Ang sabi nga, hindi na sila maaaring panumbalikin pa upang magsisi. Bakit in the first place, hindi naman sila nagsisi? They are just there. They're just there to benefit from the blessings of God. Doon sila, alam mo kasi, sa totoo lang, no, may tinatawag tayong religious addiction. Lalo na sa mga Pentecostal charismatic. Alam mo yung endorphin, yan ay natitrigger ng music. Tsaka natitrigger ang endorphin ng mga positive na preaching, positive talks. Pag ikaw dumalo sa TED, yung TED Talk, ito inspirational talks, talagang ma-inspire ka. Mga paiyak. Mapapaiyak ka dyan. At kaya nga hinahanap-hanap ng tao kasi bakit? Sa tuwing ang tao nakakaramdam ng feeling of security na parang yung promises ng Diyos, maasa sila na, pwede pala akong payamanin. At tapos sasabayan pa ng mga ilaw, patay sinding ilaw, habang sinasabi ng pastor na dapat sana'y nag-aral ng marami bago nangaral. Kasi mali-mali yung pangangaral. Kontra-kontra. So ngayon, papantayan mo pa yon, sasabayan mo ng music, sasabayan mo ng ilaw. Syempre, yung tao, yung endorphin, ang endorphin ay release yan ng ating brain, ng ating mga glands, pituitary gland, no? Nare-release. Adrenal glands, yung mga glands natin na yan, nagre-release sila ng iba't ibang hormones. At ang endorphin is a shabu-like hormones. Na pagka na-release yung ating endorphin, nakakaramdam ka ng feeling of yung masaya, yung nakakakilabot, yung maliwanag ang iyong pananaw. Parang nakasabot. Positive na po. Positive. Tsaka yung elation, yung you feel elated. Parang napakasarap ng pakiramdam mo. Opo. Mawawala ka ng problema. Kasi tinitrigger ng endorphin na yung brain natin is ma-immune sa pain. And so that's why, nakaka-addict siya. Kaya that's why people keep coming back to Christian churches because they are motivated by what they hear, by what they feel, but what they see, and what they expect. And so therefore, when they are there, the music caters to their fleshly and carnal desires. So you don't want heaven without us, so you brought heaven to us. Yun. So parang they feel so very important to God. Very special sila. So they're very special, parang sila ang sentro ng lahat ng favor ng Diyos. And that's a very good, feel good experience. And so their endorphins always being triggered. Their glands are being triggered to release endorphin. And so parang shabu lang siya, nahahanap-hanapin mo. Kaya addict sila sa relihiyon.
They became addicts to their religion because they feel something that cannot be felt outside of religion. Pati Catholic, they feel like when they do good, they feel good about themselves. So there's addictions in doing good dahil masarap sa Sa pakiramdam. pakiramdam. Napupuri ng tao yung iba. And there's also a general there's a general rule sa mundo na ginawa ng Diyos na pag talagang nagtanim ka, aani ka. Even though they are not Christians, if they do good, if they donate to the charities na meron na silang dinodonatan, alam mo talagang pinagpapala din ng Diyos eh. Tama po. Kasi the blessing of God is divided into two. The blessings of God are two kinds. Common blessing, and those are blessings on earth. Earthly blessings. Like earthly material blessing. wealth, material possessions, health, beauty. Yung beauty, alam mo, grace yan ng Diyos eh. Opo. Kasi merong mga hindi mananampalataya, binigyan ng mas gwapo sila kaysa sa atin, di ba? Mas maganda sila, mas brains sila kaysa sa Kristiyano. Well, in fact, sabi nga ni Pablo, ay mas matatalino. Sabi ng Panginoon, no? Mas matatalino ang nasa sanlibutan. Sanlibutan. Di ba? Kasi bakit? That's common blessing for all people. Albert Einstein, although hindi siya tunay na Christian, no? He is verging on agnosticism and theism. But he did not commit his life to Christ and serve Christ during his lifetime. No? Kaya nga, pero kita mo, pinakamatalinong tao, tinuturing. No? Pag sinabing Albert Einstein, napakataas ng IQ. Taas ng IQ. Oh, di ba? So kaya nga, sa totoo lang, yung common blessings can be given to all people regardless of religion, regardless of race, regardless of morality. Opo. Kaya, Because God blesses all people according to His kindness. God makes the sun shine both to good and evil. He sends rain both to good and evil. But Matthew 5:45, no? And rain symbolizes blessing. Di ba? Yung sunshine symbolizes blessing because without the heat of the sun, there will be no living things on earth that will continue to survive. Without rain, there will be no fruits, yung mga fruit-bearing trees. Kasi without rain, there will be drought and plants will die. walang So makakain. therefore, it symbolizes all blessings that mankind enjoy. So that's why, pero hindi ibig sabihin, saved na sila. Kasi yung isang uri ng blessing, ng grace, ay yung special grace of God, which is salvation of the soul. Yun yung nakapagliligtas talaga. And it's only for the few. During this lifetime, during this time in history. But time will come that the number of those who will be saved will be greater than the number of those who will not be saved. And that will be during the millennial kingdom. Wherein the gospel will be preached to all nations of the world, and there will be no evil spirits to suppress it and to fight it and influence the mind of non-believers to reject it. And during that time, most nations will become Christians. And the number of those who believe will outnumber those who don't believe. In the end, God is still victorious. God will never let the devil parang malamangan siya, na take advantage of him or outnumber his elect. Hindi pwedeng i-outnumber ng demonyo. Kaya in the end, we will know that God, for sure, that God will be victorious over the devil and over all his minions. Lahat ng mga kampon, even unbelievers. And they will be judged in the lake of fire for eternity. They will suffer eternal punishment. And those who believe will never be lost. Opo. Hindi na po, number na po ang ligtas eh. Hindi na po mababawasan. Numbered niya. Sabi nga ni Paul sa Romans chapter
11, no? 11. God will again go back to the Jews, no? Pag na If the full tawag numbers. doon, no? Full number of the Gentiles Elect. of the elect among the Gentiles have been appropriated. So pagka naabot na yon, ang kakulang bilang na yon, paano mawawala ang kaligtasan? Di pa bago-bago ang bilang, di ba? Oo, bago-bago. Ano yon? Parang magbabawas, o di bago na naman, bilang na naman tayo. Walang full number, no? Kaya hindi matanggap. Kasi nagbabawas nagdadagdag. So paulit-ulit pa bago-bago yung number ng elect. So that's nonsense. Contrary to common sense. Common sense naman, kaya nga may kaukulang bilang na ang mga hintil na maliligtas So kung nawawala ang kaligtasan, edi pabago-bago yung bilang. Hindi po pwedeng tawaging may kaukulang bilang, kundi hindi pa bilang. Dapat sinabi ay hindi pa bilang ang bilang ng maliligtas kasi may umaalis Opo, hindi pa sure. Para para bang bus na mayroong pumapara, umaawas. Tapos may sasakay ulit. Tama. O, di ba? So ang daming bilang 'yon. Kailangan mong i-recompute. Recompute. Kaya parang parang ang Diyos conductor Nagbibilang ng ticket Baka may nakaligtas na hindi natikita, no? Sa Armenian po 'yun. Sa Armenian. So that's your God. Your God is not omniscient. Your God is not omnipotent. Your God is not omnipresent. Kasi wala siya Doon sa panahon na tatalikod, wala siya kaya natalikuran Natalikuran. Kasi kung naroon ang Diyos, papayag ba ang Diyos tumalikod yun? Ihaharap niya yun. Sukdo lang itali ka para hindi ka matalik. Na-overpower mo ang Diyos? Ayaw ko na iniligtas mo ako, pero ayaw ko na. Huwag mo akong pakialaman. Huwag mo akong pakialamanan ngayon. Gusto ko ngayon mag-isa, Grabe, daig pang spoiled brat na bata, Ang Diyos naman, konsentidor, parang konsentidor na lolo. Sige, wala akong magawa. Kasi ayaw mo na Balik ka na lang, nak. Balik ka na lang, anak, sa pagiging hindi anak. Ang dami kasing babawiin Pagka hindi na uli niligtas ang tao o nawala ang kaligtasan, yung pagiging born again, i-erase. So, magiging not born again. Not born again. Hirap isipin, no? Tapos, contradictory. Opo. Tapos, mabuborn again po ulit. Yes, reborn again. Ang tanong, ilang beses yun, marireborn Kaya again. nga po sa Bible, isang beses lang yung Unless a man be born again. Unless a man be reborn again. Born again lang, isa lang beses Tapos ano pa? Yung deposit, yung guarantee na Holy Spirit, aalisin ulit. Ay, paano yung sabi ng Panginoon Kristo na siya isa sa inyo magpakailanman? Ang banal na Espiritu na aking kahalili, hindi kayo iiwanan na nangungulila at hindi kayo pababayaan. Kaya nga, ang Kristiyano pag namatay, hindi na kailangan sunduin ni Jesus Di ba? Ba't magsusundo pa? Nasa iyo ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu mismo ang tuturo sa iyo kung nasaan ang langit. Kasi kasama siya ng yung Espiritu, Romans 16. Baliktad, biruin mo, pag nagsusundo si Jesus, pag may namamatay, ilang coming na yon. Di ba? Ang second coming, isa lang Opo. Isang invisible, isang visible. Pagkatapos, pag sinundo ka, second coming. May sinundo ulit, third coming. Ang daming coming kasi dumarating si Jesus sa mundo para manundo. Napakamaling doktrina, Biro mo, nanunundo si Kristo pagka daw may namatay. Yun ang turo doon ng COP. Yung, pastor, ang ganun po. Yung sinuturo niya. Si Jesus daw kasi, sa huling sininga daw, kaya daw tahimik na, dumating na si Jesus, sinundo na. Ginawa mo pang grab Para pala ang po. Panginoon Para po, pastor. Grab di ba? Ang grab nanunundo di ba? Pagka mayroong magbubuk. papabuk, Tama. susunduin ka. Ginawa mo pa siyang grab. Grab. Samantalang anong sabi sa Romans chapter 8? Nakaluklok siya sa kanan ng Diyos at nagahari, tapos gawin yung taga-sundo ang hari. Paano siya hari kung kailangan siya manundo? Hindi pa pwede siyang mag-delegate? Ba't siya pa ang susundo? So napakahihina ng doktrina at yun namang nakikinig. Ba't nagpapapaniwala kayo sa ganong kawalang katuturang doktrina? Unless gusto niyong magpakatanga. Di ba? Kasi alam niyo nang mali. Ba't kayo naniniwala pa rin? Ikaw ba, wala ka bang common sense na susunduin? Pero sino ka para sunduin ka pa ni Jesus? May banal na espiritu na nga. May anghel pa nga, hindi na lang mag-utos. Baka po walang banal na spirit. Maniwala pa ako doon kung may anghel na utusan, di ba? Ang anghel, utusan ng Diyos. Anong nangyari? Walang utusan si Jesus, iiyak, pagod na pagod. Pero kada may namatay, susundo. Alam mo kung ilan na namamatay sa kada segundo? 100 katao. Biro mo, 100 katao.
Susunduin mo. Diba? That's nonsense. Kahit na yung meron ng common sense, hindi ka nag-aral, isipin mo kung susunduin ng lahat ng namatay. Parang ano po yan, Pastor? Sabay-sabay. Meron pong Baka ipunin na lang iyon sa isang lugar muna. Sa isang lugar. Tapos untay kayo dito ha. Oo. Kasi may susunduin pa ako. Sabay-sabay. Hindi matapos. marami. Di ba? Kasi Yung mga naniniwala po dyan, Pastor, yung tawag dito, Perusa ba yun? Yung presence ni Lord na dumating daw Oo. siya eh. So, may mga naniniwala po dyan na hindi lamang, sa bagay, ito tungkol dun sa second coming. Sabi nila, hindi lamang po, hindi lamang 2 beses na darating si Jesus Christ. Dati daw, doon pa sa Old Testament, dahil si Jesus Christ daw, katawan tao na eh. grabe oh. Per second pala, Oo. per minute pala ang namamatay sa mundo na sinusundo daw. 106 katao per minute. Per minute? Tama. Sa buong per mundo. minute sa buong mundo. 106 katao. Per second, 1.80 katao. Per hour, 6,392 ang namamatay. Per day, 153,424. Per month, 4,679,452. Per year, 56 million katao. Biro mong susunduin yan, araw-araw na yan. Parang hindi po siya consistent talaga sa teaching. Romans 8:16, the Spirit, capital S, that's the Spirit of God, is with your spirit. Kasama ng inyong espiritu, espiritu ng tao. That's why we know where to go when we die. Because the Holy Spirit Himself will lead us the way, will show us the way, and will take us where God the Father and God the Son are. Because they are one, God, in 3 persons. So mali agad sa doktrina na rin ng Trinity. Opo. Yung si Jesus pa ang manonondo. Marami. Hindi nila tinuturing ang banal na espiritu na member ng Trinity. Utusan lang po yung- Utusan lang si Jesus. Hindi, mas powerful pa ang Holy Spirit. Oh. Susunduin pa rin ang Holy Spirit eh. Di ba? Biruin mo siya ang magpapasundo rin. Wow. Ikaw pang bida. Kasi ikaw ang susunduin. That's how special you are. Even when you die, Jesus Christ will come down from heaven to fetch you. You are so loved by God. Maganda nga sa pandinig, pero maling doktrina. Nalulugod ba ang Diyos? Opo. Sa maganda sa pandinig mo, pero pangit sa Kanya. Kasi ang kinalulugdan ng Diyos, tamang katuruan. Kasi siya'y katotohanan. Tama po. Only the truth can please God because He is truth. Lies can never please God. Even if it feels good, kahit pa masaya yan, sa iyong masaganda sa tenga mo, masaya ka sa naririnig mo, it makes you happy. But if God is not, di ba, pleased because it's according to lies, because God is truth, He only delights in the truth. How can He be delighted in what you believe in? So you don't please God. Akala mo, napiplease mo ang Diyos dahil sa mga Yun pala. kalikutan ng utak mo. Yung iba nga naniniwala, meron pa daw langit, meron pa daw hayop sa langit. Opo. Special ang mga hayop sa kanila. Oh, Tapos nandun may daw. eternal security pa yung aso kaysa sa tao. Kasi lahat ng aso pupuntang langit. Wala daw pupuntang impyerno. Mabuti pa ang aso. Walang mapapahamak. Diba? Paano yung buhaya? Tsaka may yung buhaya sa Kongreso, sa Senado, at saka sa gobyerno. Baka nadagdagan na naman ngayon yung buhaya. Di ba? Biruin mo kung lahat pala ng hayop pupunta sa langit. Pati unggoy, pati kuto, nasa langit din. Sa langit. Hayop din yung kuto di ba? Opo. Biruin mo yan. Anong klaseng doktrina yan? Lamok. Lamok. Kasi sa paglikha nila ng isang maling doktrina, hindi nila alam, nakakalika sila ng napakaraming maling doktrina. Opo. Kasi hindi lang naman iisang uri ang hayop eh. Alangan namang Isang namang namili lang ka Oo. lang, gusto mo lang aso ang pupunta. Eh, di mali ka na kasi sabi mo lahat ng hayop pupuntang langit. O pag sinabing lahat ng hayop, sana sinabi mo lahat ng aso, eh paano yung pusa? So kung yung aso pumunta sa langit, paano yung kanyang yung kuto niya? May pulgas. pulgas. Kasama rin. Okay. Kaya pulgas spell. Pulga. Ikaw naman, no? Kaya pala kasama sa langit yung aso. Kasi may gospel. Nakatapang sa kanya. Di ba? Pulgas. Pulpa. Pulgas spell. Pastor, may tanong po si Okay. Brother Justin. Okay, Kanina po Justin. ito. Okay, Justin. Pastor, ask ko lang po,
kapag po tinatanong tayong mga reform kung anong religion kabilang tayo, ano po ba ang right answer? Kasi palaging sinasabi, born again Christian. Pero regeneration po yun eh. Yung iba sabi Christian ang sabihin o tama po ba? Kapag sinagot natin Reformed Christian or sabihin na lang ang denomination, ano po ba dapat may mga member din? Simple lang. Sabihin mo, I'm a believer of Christ. Para wala ng denomination. Ako ay mananampalataya ni Kristo. Yun lang. Kaya nalilito eh. Mhm. So, wag na lang, pag sinabi mo kasing born again, kabilang ka sa Pentecostal. Kasi ang nagkiklaim ng born again na salita ay mga Pentecostal at charismatic. Pag sinabi mo namang Baptist, ang daming Baptist. Di ba? May First Baptist, may Second Baptist, may Third Baptist. Lahat na, no? May Reformed Baptist, may Bible Baptist, may International Baptist. Oo. Di ba? May May Continental Baptist pa. Fundamental Baptist, Oo. may Continental Baptist, may Intercontinental Baptist, di ba? Di ba? May World Evangelical Baptist. May Evangelical Baptist, grabe na no. Pag sinabi ng evangelical, dami rin. Dami rin po. Iglesia nga, nag-claim po. Iglesia, di ba? Pag evangelical. tinan mo yung Iglesia ni Cristo, yung kanilang Bible school, Evangelical Theological School. Oo, yung ano. School of Evangelical Theology. Oh, di ba? Kasi pag sinabi yung evangelical, from the word evangel, good news. So lahat na nag-share ng good news, evangelical, pwedeng mag-claim na evangelical. Pag sinabi mo ng Protestant, Methodist. Di ba? Methodist, yung UCCP, United Church of Christ. Yan, di ba? Lutheran. Lutheran, Protestant yun. Protestant. O, pag sinabi, hindi ka kabilang doon. Ba't mo ka nakikip-Protestant ka? O, pag sinabi mo namang, ano ka, reform ka, anong klaseng reform ka? Marami naman. Reform Baptist, Reform Presbyterian, Reform. May Reform Evangelical. O di sabihin mo na lang, I'm a believer of Christ. Tapos. Opo. Pero believer of Christ, hindi mo na kailangan i-define. Ako nga sumasampalataya kay Kristo. Eh. O, paano yun? Maganda siguro ilagay yun, no? Religion, believer of Christ. Tapos, wala nang question. Pag sinabi sumasampalataya ka, lahat na may sumasampalataya kay Kristo, patay na naman tayo. At least di religion yon. Di ba? That's a claim. Pero pastor, Personal pag, claim. pero pag yung sa mga legal na matters, halimbawa yung ilalagay mo sa baptismal o ano pa man, ano po yung sa marriage Ilagay mo contract. kung ano yung religion mo talaga. Okay. Ano yung church Ilalagay. mo. Ilagay mo yung member ako ng ABCOP Christian, ng isang, yun nga, sambahang Kristiyano sa Gumaka. Yun, sabihin mo, kasi yun talaga ang affiliation mo. Pag sa mga legal, pag sinabi mo, I'm a Reformed Evangelical, sola scriptura po ako, Christian Church member. At yun po ay Reformed Evangelical. Opo. Kasi dati tayong Evangelical, ABCOP na naging Pastor, Reformed. gano'n dyan sa Reform Evangelical na yan. Mm. Ano yan eh, nag-post ako sa wall ko niyan dati, Reform Evangelical. Siyempre ako yun, ano ko. Naku, nabasa nung dating bishop namin. Bispo. Opo. Si Nimrod, hindi. Hindi po, si Tito Ramos. Si Bishop. Sabi, Pastor, abkup tayo. Kita mo, di ba? Hindi tayo reform. Biruin mo. Parang allergic siya dun sa reform. Allergic ka sa reform. Galing nga ang evangelical sa reform. Sa reform. Alam mo kung walang reform, walang Kristiyano. Kasi ang pinakauna, yun ang problema sa mga taong hindi nag-aaral ng history. Especially Christian history. Ang nauna mga reformer, sila Zwingli. Sila Huss, John Huss. Oh, hindi nyo ba alam na si Charles Spurgeon na kinikilala yung Prince of Preacher? Reformed yun. Reformed Baptist. Hindi naman talaga niya tinawag ang sariling Reformed Baptist, pero siya Baptist, pero hindi siya particular na Baptist lang. Reformed ang kanya pinaniniwalaan. Sila Calvin. Oh. Yung kasing belief ng Reform is doctrines of grace. Diba? Kaya nga, yung mga mali, bumabalik tayo sa doctrines of grace. Nire-reform yung mali. Pag sinabing reform, semper reformanda, no? Always reforming. Hindi naman sinabing religion lang, kundi kung ano yung mali, ating alisin, ating i-reform. Balik tayo, mag-form ulit tayo ng kung ano yung sinasabi ng Bible. Yun ang ibig sabihin noon. We go back to the Bible na naman. Pag sinabing back to the Bible, ang dami na namang grupo.
Pero hindi naman pala Bible ang pinaniniwalaan, no? Back to the Bible. Mayroon nga pong Back to the Bible dyan sa Norte. Mm. Sa may SM North. Yan. Back to the Back to Bible. the Bible. Pero pag tinanong mo, evangelical, Evangelical. na Armenian din. Hindi ko yung ibang maintindihan po. doctrine. Sa, Well, anyway, yon ang ating mas maganda, believer, no? Believer. believer po. I'm an elect. Sabihin mo, pag talagang litong-lito ka na, ano ka? Ako'y hinirang ng Diyos. Oh, sige, wala ka na siguro pang masabi doon. Paano hinirang ka? Eh, pinili niya ako. Before the foundation of the world. May Yun. verse ka, Ephesians 1:4. Mhm. Paano mo napatunayan? I believe. That's why, that's the fruit of election. O, di maganda, nagtatanong. Eh, di doktrinahan mo. Oh, tama po, Pastor. Maganda yon, maganda yung That's an opportunity. opportunity. Kaya po yung nawawala ang kaligtasan, eh, ang affected diyan na doktrina ay yung mismong katangian ng Diyos. Yes po, Pastor. Ang Diyos mismo ang nakataya diyan. Hindi kayo. Yung pagiging all-knowing ng Diyos, yung omnipotence ng Diyos. Kasi bakit hindi mawala? Isa pang ito naman, John chapter 15. Opo. Yung ako ang tunay na puno ng ubas. Opo. Pakibasa mo. Yan ay ginagamit din sa nawawala ang kaligtasan. Eh. John Ay, chapter wait muna. Doon sa Hebrews, pakinggan nyo. Merong isang point dyan sa Hebrew. Doon sa ating, sa Hebrew, doon sa Rome, ano nga yung ating binasang talata? Yan. Hebrews Tinan mo, 6. Hebrews. Tinan mo, sa ibaba. Okay, diretso pa sa ibaba. Meron yung verse na nagsasabi na, verse 9, na Opo. talagang hindi mga believer yung mga yun. Mhm. Yung tinutukoy dyan na paano pa silang mapapanumbalik kapag tumalikod, yung the word na sila, referring to non-believers eh. Opo. Bakit? Kasi doon sa verse 9, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong. So doon sa pronoun, doon sa verse 4, sila. Paano Opo. pa silang? Ibang tinutukoy. Ibang doon. tao yun eh, ibang grupo, no? Ibang grupo ng tao. Pagkatapos nilang makilala. Hindi man sinabing, paano pa kayo? Di ba? So kung kayo ang ginamit na third person, plural, Mhm. pronoun, kayo, ay second person, no? Second person, hindi sila eh. Ang sila kasi third person, yung sa verse 4. Opo. Sabi na paano pa silang mapapanumbalik pagkatapos na sila ay tumalikod. Hindi naman sinabing yung kausap niya yan eh. Hindi po. Hindi naman sinabi doon ng manulat na paano pa kayong mapapanumbalik kapag kayo tumalikod. Sabi nga, nakalasap na sila. Hindi naman sinabing nakasalasap na kayo. Parang third person po yun. So third person yung kausap niya doon eh. Doon sa verse 4. Hanggang verse 6, di ba? Sila. Pagdating sa verse 8, binago niya yung pronoun. Sinasabi namin, natitiyak namin, nasa mas mabuti kayo. Hindi naman sinabing na nasa mas mabuti sila. Kasi kung ang ginamit pa rin, third person, ito'y referring pa rin dun sa mga taong binabanggit sa verses 4 to 6. Tama po. Pero hindi na eh, nag-change siya ng pronoun eh. Oo. So ngayon, Kaya- bumalik siya sa kausap niya. Yung mga tunay na mananampalataya. Kasi itong sila na ito yung mga hindi na mapanumbalik eh. Kasi hindi na nga naligtas, ayaw pa talagang magsisi. Eh, paano pa yun? Eh talagang wala na. Pinapako na nila sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Di ba? Kasi nakilala na nila, nakasama sa grupo, nakarinig na ng ebanghelyo, hindi pa rin sumampalataya. Wala na silang may dahilan. Because they are not elect. Di ba? Of God. So kaya, kita mo yung change of Malinaw. plural, change of pronoun used by the writer. Even in the Greek, accurate kasi yung translation na yan eh. Doon sa Greek eh, na dito sa verse 6 ay third person plural sila. Okay. But sa verse 8, ang ganito na ang binago. Kayo na. Tinitiyak namin na kayo, you, second person plural. Kayo. Kayo, nasa mas mabuti kayong kalagayan. So mayroong differentiation. Sila, ito yung nangyayari. Eh paano mawala ang kaligtasan nun? Hindi naman Kristiyano at dahil ang kausap niya Kristiyano. Pag sinabing sila, hindi sila Kristiyano. Kasi sila ay mga naliwanagan lang, na-enlighten lang, nakatikim lang, hindi naman na-satisfied, nakasama lang sa mga nakasaksi sa mga kapangyarihan ng Diyos. O paano yun? Eh sabi kayo naman, tungkol sa inyo, kayo'y nasa mas mabuting kalagayan. Yun yung Sabihin, totoo. ligtas sila yung mga kausap. Totoong Ano pa ang Christian. sabi dyan? Pakinggan mo yun. Basahin mo. Makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong mga gawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Di ba? Ninyo. At saka sila'y tunay na Diyos kasi sila hindi tumalikod eh. Sila'y patuloy ng paglilingkod.
Hindi sila tumatalikod. Kaya wag niyong gamitin iyan. Kasi babalik din sa inyo yan, magbobumerang sa inyo. Malinaw po. Sa grammar pa lang, mali na kayo eh. Sasabihin nyo, ito yung mga born again. O sino yung nasa verse 8 na tinutukoy na born again at sino sila na pinagkaiba, no, kinumpara na yung sila ay hindi tunay. Sabi nga, hindi sila mapanumbalik sa Diyos. Kasi hindi naman talaga sila nagsisisi. Paano ang panumbalik? Oh. Ay sa verse 9, yung kanyang kausap, kayo naman, tinitiyak namin, nasa mabuti kayong kalagayan. Patungkol sa inyong kaligtasan, ligtas kayo. O, kita mo. Yung mga hindi ligtas kasi hindi nga mapanumbalik. Pero ito, patungkol sa kaligtasan, itong mga kausap niya, yung kayo na tinutukoy niya, second person plural, na siyang kinakausap talaga ng manunulat ng Hebrew, siyang sinulatan, itong mga ito. Mga mananampalataya. Mga mananampalataya, mga elect talaga. Elect ito. Makatarungan ng Diyos, talagang hindi malilimatan ang kanilang mga ginawa. Okay, sila elect sila eh. Hindi naman kalilimutan, hindi naman talaga pwedeng kalimutan ng Diyos ang kanyang hinirang. Okay, punta na tayo doon sa John 15. No? Hindi pwedeng gamitin iyan mga kababayan ng mga Armenian. Opo. Yung mga grace for all, pero hindi naman grace. Disgrace nawawala eh. Pero iwan ko lang parang yung grace coalition ay para namang may eternal security. Apo, meron. So kung gayon kayo, hindi naman pala kayo Armenian. O wag kayong pasaway. Pasaway lang. Suriin ninyo yung inyong doktrina, ba't kayo salong? Kasi kung tunay kayong Armenian, kayo ang nagligtas sa sarili nyo, dapat maiwala ninyo. Yun ang paniwalaan nyo. Mali kayo eh. Hindi kayo consistent, di ba? Si Pastor yun si Pastor Eric at saka si Pastor Erwin Amador ba yun? Actually, ang alam ko po itong pastor na ito, yung bata pa, pastor po siya ng GCF. GCF? Opo, Nuvali. Ang problema sa GCF, marami na rin GCF, Fundamental Baptist, hindi naman Reform yan. Opo. Kaya, So, nasalina na ng iba't ibang nahawahan na doktrina. sila, po. Nahawahan na. Kasi if you entertain a false doctrine once, certainly, and you did not address it, certainly it will creep into your church. Yun ang... And false teachers will come, will flock to your church. Because nakalusot ng isa eh. O, di ba? Paano mo mga yun hindi pa lulusotin? Sabihin nila, yung ang isa, pinayaga mo, kami hindi. Inconsistent ka naman. Hanggang sa unti-unti, na yun, malaso na yung doktrina. A drop of poison can kill. Pero naniniwala naman po sila sa eternal security. Kaya nga inconsistent. Inconsistent lang talaga. Sila ay consistent na inconsistent. Oh. Talagang consistent sila sa pagiging inconsistent nila. Di ba kasi talagang iba-iba, nakakapagtaka eh. And I'm sure, kung pag-aaralan lang nila, no, talaga ng honest to goodness, sa totoo lang, itong mga ito, kulang lang naman sa objectivity. Maging objective lang kayo. Tama po. Huwag kayong agad ng kulay. Di ba, na pagka pinag-aralan niyo yung Doctrines of Grace, alam mo, I suggest you study yung Reformed Doctrine of Predestination. Kasi ako, filled with bias before I studied that book. That book was left by a group that held a seminar in our Bible school, in our Bible college. Ginamit talaga ng Panginoon. Tapos, naiwan lang yung libro na yon. Doon sa mesa, walang kumukuha. Ayaw kunin. Hindi ko nga alam, ba't wala kumukuha nito? So, sabi ko, pwede bang akin na lang ito? Sabi nung aking kaklase, mate, talaga naman pinamimigay yan pero wala talagang kumukuha yan. Kinuha ko, and then I started reading it. And that's the beginning of my reformation. Nobody has yung parang nag-disciple sa akin para ma-reform. Although may si Dr. Si Pastor Hermano, Tony Hermano, tinuturo niya talaga sa amin yung ginagamit niya yung kay R.C. Sproul. So may tanim na rin May ako. tanim ka na po. Kumbaga mayroon ng mga seed ng reformation. Until such a time na yun nga, nang basahin ko yun, introduction pa lang, umiiyak na ako eh. Umiiyak na ako. Sabi ko, ang dami kong mali. Yung God has a plan. Oo nga, may plano nga ang Diyos. Ang nakakita ng Diyos na walang plano. Sabi, ang illustration niya, yung architect na tao, di ba? Yung architect na tao, lahat ng mga, dyan, gamit, lahat, pati takal na yan, lahat. Sukat na lahat. Tama po. O, di ba? Paano pa ang Diyos? Di lahat ng yan nakaplano na. Ang problema sa tao, kinukulang ng budget, ang Diyos hindi. Kung ano yung plano ng Diyos, perfect yun, magaganap. Magaganap Diba? Ang tao lang, yung pag-i-implement, di kaya kasi nagkulang ng budget, nagkamali si civil engineer ng estimation. O yun, doon nagkakaproblema. Pero,
ang Diyos hindi magkakaproblema sa implementation eh. Mhm. Kung may plano iyan, lahat ng planong iyan, even yung pinakamaliit na detalye, kahit yan ay gatuldok, yan ay gagawin ng Diyos eh. Paano yon kung nagligtas na nga siya before the foundation of the world? Ano yun, pabago-bago? Changeable siya. Changeable. Hindi babaguhin uli yung kung yung architect nagbago, babaguhin din ng engineer. Babaguhin din nung plumber pag may nagbago. Lahat po, mababago. Lahat nagbabago 'yon, hindi lang yung mismong plano. Pati yung install ng electricity. Mababago, Lahat di ba? yan. Lahat Hindi- bago 'yon. lahat. Pati tubero apektado, pati latero, pati lahat. yung foreman litong-lito na kung paano ano ba ito talaga engineer gagawin na ito. Nabago na naman. Kasi binago ni architect ang design. Lahat. Kailangan baguhin din. Mhm. Walang mararating. Para tayong nakasakay sa isang tren na hindi natin alam kung saan patungo. Tama. Pagka walang katiyakan ng salvation. Mhm. Di ba? Para tayong naglalakbay, kaya? Baka mamaya tayo mahulog sa bangin. Hindi ka ba natatakot? Yun yung kawalang katiyakan, nakakatakot yun eh. Biro mo, Kristiyano ka, hindi mo pa rin tiyak na pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Mhm. Sa bagay, kahit naman hindi ka tiyak na pupunta ka sa langit ka pa rin. Kasi your assurance of your salvation doesn't determine your salvation. Hindi nakabase sa... Hindi nakabase sa iyong sariling doktrina ng kaligtasan, kung Tama. nawawala o hindi, yung kaligtasan mo. Tama. If you are truly saved, you are saved regardless of your insecurity. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi tiyak na sila ay saved. Magugulat pa sila pag sila ay na-saved. Kasi hindi nga sila tiyak eh. Biruin mo, namatay ka, nagulat ka pa. Ligtas pala talaga ako. Doon sa langit. No? Di ba? Matutuwa ba naman ang Panginoon sa ganung tao na hindi nagtitiwala sa kanyang salita? Para kasing, sa kanya pa rin kasi yung kaligtasan. Kaya nga hindi makapagtiwala sa Diyos eh. Mhm. Kasi inaangkin pa rin na ako pa rin ang magdidetermine ito. Opo. Nakasalalay pa rin sa kamay nila. Kaya yun ang Armenia, nakasalalay pa rin sa kanila. Pati yung katapusan ng kanilang buhay, sa kamay pa rin nila nakasalalay. Kaya magugulat sila, kung wala silang katiyakan, magugulat sila pag nakarating sa langit. Totoo ba to? Baka isipin po nun, dapat pala binago ko yung doktrina ko noon. Yun. Kaya nga, sa lupa, karamihan Armenian. Pagdating sa langit, wala nang Armenian. Wala na. Magiging Calvinist lahat. Opo. Di ba? Doon nila malalaunawaan ng God Doctrines of Grace. Talaga palang totoo. Oo. Sinabihan ko pa naman si Pastor Derek, oy, tayo ay, tayo, ABCOP, di tayo reform. Evangelical tayo. Di ba? Binura ko po yun. Pagdating doon, kasi kailangan mo rin minsan eh. Oo. Kasi ngayon hindi mo na pwedeng burahin. Na. Mag-post ka ng mag-post. Pag nagsabi yon, Bishop, di na ako ABCOP. Huwag kang makialam dito ha. Kulit. Kaya ako, I remain independent. Yun pa ang... I want to be independent ever since. Kasi ayaw ko na ako'y dinidiktahan eh. Mhm. At saka ayaw ko na ako'y binibigyan ng membro ko. Ever since I serve God, I don't accept Mhm. salary. I don't accept salary. Wala. Dito, when I started in Manila, Mhm. diba? From the members, ha? Yung salary ko, hindi galing sa member ko. Opo, yung... Galing sa sending church. But sa members, ba't ako hihingi dyan? And when I started to plant, according to the leading of God, a church, never ako nag-accept. I'm already pastoring Sola Scriptura Christian Church Mhm. for 10 years na, no? More than 10 years na, mama, no? Tanungin mo ang mga leaders ko. I have never accepted salary from the church. I work as a bivocational pastor. I pastored as a bivocational pastor. Either ako ay may trabaho online and ito ang kalooban ng Diyos na ako ay mapabilang sa staff ng God Questions Mhm. and I became the administrator of God Questions Philippines. So, hindi ko ito pinlano, hindi ko ito talaga inisip Mhm. at naisip na magiging bahagi ako ng isang worldwide na Ministry po yun. ministry na may 20 plus million subscribers monthly yan. Mhm. And we are independent talaga na nabubuhay na walang ibang nagbibigay kundi yun lang, ministry na ito. So,
So, I have never accepted na ako mag-start talaga ng sariling ministry. Kasi ang prinsipyo ko, I will be the one to help. Hindi ako maging pasakit at pasaning. Gaya ni Pablo, yun ang naging prinsipyo ko. Sabi nga ni Pablo, nung nandyan ako, hindi ako nanghingi. At yun lang ang may pagmamalaki ko. Kung may pagmamalaki ko man yun. Kasi gustong-gusto niyo kayo nagbibigay sa mga false teacher. Pag ako, ayaw niyo, pero ako pa nga yung tunay. Oo nga. Hindi naman ako huli sa magagaling na apostol na yan, sabi ni Pablo. Kaya nagmalaki na rin si Pablo somehow. Sabi niya, ako, pumunta na nga akong langit eh. Bumalik pa ako, yung mga apostol ninyo, hindi nga makasilip ng langit yan kahit kailan eh. Dahil impyerno yan eh. Ako nakapunta na roon. Nakarinig ako ng Kaya medyo justified po yung ni Pablo eh. di Yung ba? pagmamalaki. Sabi nga niya. Okay, may tanong pa. Meron pa yata eh. Si Brother Justin po yun. Sabi ni Brother Tamil na dagdagan po yung vocabulary ko. Ano yun? Spiritual blackmail po. Sarap. Apostol. Tama. O ganda, di ba? Apostol. Nadagdagan. Apostol. Akala naman yung apostol siya. Oo. Kaya pagka babatiin mo yon, sabihin mo, apostol. Okay lang. Kamayan mo pa. Hindi naman niya alam eh. Hindi yung spelling, di ba? O, di ba? So, katunog pa rin. Tapos sasabihin mo na, obisya. Kaya ano po yan, kay Uriel Balyano. Kasi karamihan ng bishop, obis eh. Opo. Kasi walang disiplina sa sarili. Ito po, kay Skia. Oh, Ano sabi po niya? sabi ni Skia. Sabi nga po dati pas, noong nasa detail pa ako, so parang same lang din pala. Kumbaga, iniba ko lang yung means of getting what I want. When trust not through worldly means, I through God. Iniba lang yung means, pero yung motive ganun pa din. Para sa sarili, ini-spiritualize pa. Sinasabi para daw maganda testimony at mas makahikayat. Para tuloy talagang salesman ng gospel. Nakadepende yung salvation dun sa messenger. Yan, tama. Oo. Kaya nga, yung mga G12, hirap na hirap eh. Meron tayong isang kabataang G12 galing Infanta Quezon. Talagang gustong-gusto niyang balikan yung mga kabataan doon kasi yun daw ay nakasalalay sa kanyang balikan. Sabi ng pastor niya, nasa iyo yung responsibilidad, yung mga mini-ministry mo. Pag may nangyari diyan, ikaw ang papapanagutin ng Diyos. Ha? Ganun? Ang kaligtasan daw pala noon, nakasalalay na sa miyembro, sa nagmi-ministry. Sa mentor. Hindi na sa Panginoon, kundi sa mentor na. Sa Biruin mo, kaya siya sabi niya, Pastor, ano kaya? Kasi kailangan ko silang balikan. O balikan mo, pangaralan mo, mali sila. Di ba? O ngayon, natutunan na niya, sinasabihan na niya, di ba? O, tama, balikan mo para iyong ituwid. At sabihin mo, nasa kulto kayo. Umalis kayo diyan. O, di ba? Para mawala yung obligasyon mo. O, kasi habang nasa false teachings ka, ay talagang may obligasyon ka kasi mali nga ang katuruan eh. Ibibigay sa iyong balikat para wag kang umalis. Blackmail talaga yan eh. Tatakutin ka. Pagka iniwan mo yung mga yan, papapanagutin ka na. Sisingilin ng Diyos ang dugo ng mga tao sa iyong kamay. Ginamit pa yung kay Ezekiel. Grabe. Ikaw ba si Ezekiel? Hindi ka naman propeta. Ba't naman, propeta si Ezekiel eh. Ikaw naman hindi. Tapos ang kinin mo, kaya, yung prophet, sabi mo, prophet. Prophet. Si prophet, di ba? Vocabulary, dagdag mo, Brother Tamil, prophet. Oo. Tubo. Prophet. Pakinabang. Prophet. Hindi prophet. Mga propeta, parang nagpapautang eh. Pagka mayroong hinulaan, magbigay ka ng ikapo. Pero yung mga propeta po sa Old Testament, walang ganyan eh. Wala. Tinatakwil ng lipunan. Oo. Yun ang kaibahan po ng mga propeta ngayon. Ang mga propeta ngayon, kinakatuwaan eh. Opo. Kasi sila yung, nambobola. So, yung mga binobola, tuwang-tuwa. Opo. Amen. Ayun, isa pong propeta, pastor, na humula na ang Pilipinas daw magiging prosperous at magiging Tiger of Asia. Tuwan-tuwa sa kanya mga Tiger tao. Woods. Ayun yung di ba? Yun yung taga-India. Si Sadhu. Sadhu. Balik na rin mo yung Sadhu. Sadhudas. Hudas yun eh. Di ba? Tamang-tama talaga. Gumraduate po sa Uhabyuma. Di ba? Sa Uhabyuma. Okay, Uhabyuma School of Theology. School of Theology. Balik na rin mo. Namimiss ko si JP. Wala eh. Hindi ko nakaka-chat.
Ratio Christi. Siguro kung buhay pa ngayon yun, Pastor. Magkasama pa rin kami noon. Lagi kayo siguro. Ano. Baka napapapunta natin yan as guest dito. Opo, baka laging bumabanat. May ano yun eh, yung kaliwanagan sa ano yun, yung sa radyo. Meron siyang programa sa radyo. DCS ata yan. DCS po. Nakakalusot siya doon kasi secret siya na reform eh. Hindi siya talaga intellectual ang datingan niya eh. Hindi siya paano lang, parinig lang siya. Parinig po. Pero pag ano mo siya. Ako talaga, direct to the point. Huwag na tayo magbulahan. False prophet ka talaga. Kaya sabi nga niya noon, nung buhay pa siya, kay Pastor Larry, imbitahan uli natin. Kasi magsusulisit uli yan. Sabi niya, damay na naman tayo dyan. Kasi binabagay ng kami ng pagkain. Sabi ko, wag na, Pastor, magkakalat tayo na. Hindi atin siyang itutolerate. Kasi yung yung aming katunggali, ginagamit din kami. Nang magsusulisit. Lalabanan ko yung dalawa ditong, reform. Gagamitin pa. Talagang yung mga tao, yung mga kakampi niya, chichipin yan. Marami naman siyang kakampi noon sa social media noon. Marami, kasi maraming Armenian talaga kaysa sa Calvinist. Napakarami. Kaso yung kakampi niya, ay nagtalo rin sila. Kasi yung palang kakampi niya, kahit Armenian, may eternal security. Doon sila naghahanda na sila. Nung haharap sa Kaya pala, umalis si Michael Tan. Kaya mag-isa lang siya. Sabi ni Michael Tan, ayoko na. Magkaiba pala tayo. Well, anyway, yun po. Meron ba bang tanong bago tayo magpaalam? So, hindi na po nawawala. May sinabi ako John 15, no? Okay. Atin lang pasadahan itong John 15, no? Kasi ito po ay malimit din ginagamit ng mga naniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan. At kanilang nililiteral ito. John 15 15 verses 1 hanggang verses 6. Pakibasa. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nabubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pananglalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili rin ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ito 5 hanggang 6. Maganda yan. Sa 5 po. Diyan niya Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kita mo, sinusunog. Kaluluwa yun. Yan yung mga nakadikit lagi sa puno. Ay ngayon, humiwalay. O di ngayon, inipon at itinapon, natuyo. At nung matuyo, ay inihagis sa apoy at nasunog. So, Kristiyano yan. Pero mahirap po i-literal ito. Kasi inconsistent siya dun sa vine eh. Pag literal mo siya. Kasaka isang rule sa hermeneutic is, you don't create a doctrine out of parable. Parable siya eh. Tama. Hindi ito didactic. Yan yung natutunan. So, wag mong gawing didactic yung hindi explicit. Dahil ito ay figurative language. Tama po. So, ito ay mayroong ibang meaning. Hindi yan literal na tao. Well, gamitin natin yung prinsipyo ng pagtatanim ng ubas. Alam ba ninyo na pag nagtanim ka ng ubas, ay mayroon ding mga baging na parang ubas din. Ito yung mga tinatawag na parasite vine. Meron ito kahit saan eh. Kahit halimbawa, nagtanim ka ng, dito sa atin, yung ampalaya. Opo, mayroong May vine din na pumupulupot doon. ligaw na ampalaya ang tawag. Ligaw na ampalaya. Ito naman, may ligaw na ubas. Ngayon, yung ligaw na ubas, parang ubas din yun eh. Pero ang purpose itong ligaw na ubas, tutubo rin siya kung saan din naroon yung puno. At kakapit siya doon. Doon sa tunay na puno ng ubas. At parang yung sanga nitong ligaw na ubas, para ding sanga talaga ng tunay na ubas eh. Kaya kita mo may word na tunay. Kasi may fake. Diba? Ako ang tunay na puno ng ubas. Diba? Bakit? Ibig sabihin, mayroong wild vine. Ganon din sa palay, mayroon ding wild na palay. Parang palay din, di ba? Opo.
Tapos, pagka inalis mo yun, minsan, nadadala yung tunay na, palay, pag malalaki na, kaya dapat i-weeder mo yan. Eh. Kaya nga, di ba, yung palay, pag nagtanim ka, mayroong space. Kasi pag may tumubo, hindi yun tunay. Kasi hindi naman, wala sa space yun. Tama po. Kaya kailangan. Tama. Pero parang palay siya. Pero ito ang differentiation, o ito ang difference between the true vine and the false vine. Yung mga sanga nitong fake na vine, hindi nagbubunga. Kasi hindi naman talaga siya nagbubunga, yung mga fake na vine. Natural na hindi yan magbubunga. Kaya nga sabi doon, talagang tinatapon yun. Kasi fake yun eh. So lalabas pa rin kung ating kukunin ang prinsipyo, kung tungkol ito sa kaligtasan, ang interpretasyon pa rin dito ay hindi yan tunay na Kristiyano. Kasi hindi tunay na nakakabit sa tunay na puno ng ubas eh. Nagkukunwari lang eh. Tama. Di ba? Kasi ang pagkakaiba, hindi talaga siya magbunga. Kaya pag hindi nagbubunga at nagbunga na yung puno ng ubas, tingnan mo, baka fake yan. Baka ito yung fake bang. Baka ito yung baging na wild grape na hindi naman nagbubunga na gaya ng tunay na grapes. Kaya ang ginagawa pa noon, dahil inaagawan pa niya ng nutrients sa soil, yung tunay na ubas. Kasi doon siya tutubo rin sa puno kung saan, sa may tabi ng puno kung saan nakatanim din yung puno ng ubas. And then pupulupot pa siya. Gagawin pa niya, parasite siya eh. Po. Parang, Gagawin pa niyang, lahat kasi ng may parasite, kasi nga hayop, may parasite din eh. Diba? Pati yung mga halaman, may parasite din na vine eh. Katulad nung balete, parasite tree yan eh. Parasite rin ang baliti. Pupunta siya sa isang puno na halimbawa, puno na akasya. Doon siya. Tapos kanyang yayakapin yon. Hanggang sa mawala. Hanggang sa mawala yun at siya na lang natira. Yung parasite pa ang natira. So ngayon po yan, hindi po talaga sila nakakabit kay Jesus Christ. Hindi sila talaga, kaya sinusunog, hindi naman talaga sila hindi tunay na talaga. ubas. Pero yung namumunga, sabi doon, pinupron niya, pinuputulan. Ayun. Hindi sinabing pinuputol ang puno, kundi yung sanga lang na yon. Pag nagbunga yung sanga, may sanga talagang nakaugnay sa puno. Alam mo na, dahil na-discover mo na kung ano yung fake vine. Kasi pag naputol mo yung puno ng fake vine, ilang araw pa lang, malalanta na yan. Kanta na siya. So, meaning to say, malalaman mo na kung ano yung hindi namumunga talaga na puno, na sanga. Sanga lang siya. At yung gagawin mo, ipupron mo siya para mamunga. Yun yung hindi pinuputol talaga, kundi nililinis. Yan, nililinis. Inaalis yung mga unnecessary na mga sanga na nagiging daan para kasi masyadong malusog minsan. Pagka sobrang malusog ang sanga, hindi na namumunga eh. Opo. Sobrang maraming sanga-sanga. Kailangang putulan mo siya ng ilang sanga para magbunga siya. Kasi yung nutrient ng soil pumupunta lang sa dahon. Kailangang alisin mo rin ang dahon. Hindi nakafocus lang doon sa bunga. Yes, oo. Para ma-focus sa bunga, yung pagbibigay ng puno o sa sangang ito ng nutrients galing sa soil Tama po. para magbunga siya. At that symbolizes naman yung pruning sa Kristiyano. Yung mga trials, sufferings, that symbolizes yung mga sinabi ko na yan. Opo. Hindi talaga siya pupuntang impyerno. Ano yun? Tunay ka ng Kristiyano? Tapos kadugtong ka kay Kristo. Di nasaktan din si Kristo pag pinutol ka. Kabahagi ka na. Actually po, Pastor, itong John chapter 15 na ito, dito ako nahirapang i-defense yung belief ko dati pa, bago pa lang ako. May nakadebate ako minsan. Medyo nahirapan ako dyan eh. Kasi pinag-aralan ko rin ng personal talaga, pinersonal ko yan eh. Ano ba to? Bakit ganito na parang ang tila nakadugtong ka? Opo. Hindi eh, bakit may tunay na puno ng ubas? Eh, bakit may hindi namumunga at ba't mayroong puputulin? Kasi bakit mo naman puputulin kung iyon na may kabahagi talaga ng tunay na puno? O, di ba? Porque ba hindi lang namunga, puputulin mo na and finally, wala nang silbi yun? Hindi. Pinupron lang. Kaya bakit may pinupron? May pinuputulan. May nililinis. Si Abang Sali, nililinisan eh. Hindi talaga pinuputol, kundi nililinisan yung sangang yun. At yung sangang hindi namumunga, bakit? Pinuputol. Kasi hindi naman siya talaga nakadugtong kay Kristo. Tama po. And mind you, wala naman tunay na sangang nakadugtong kay Kristo na hindi mamumunga. Kaya lang mahina ang bunga nung iba. Mahina, pa isa-isa. Kasi nga maraming mga dahon na kumakain ng nutrients. Pero namumunga siya. Pero namumunga pa rin. Hindi pwedeng hindi mamunga kasi ang tunay na Kristiyano. Tama. And so therefore, hindi yan tungkol sa pagkawala ng kaligtasan. Yan ay tungkol dun sa pag-aalis sa iglesia
o doon sa puno, doon sa Panginoong Jesucristo, nung mga peke. Opo. Diba? Kasi hindi naman talaga nakaugnay sa tunay na puno ng Ubas. ubas at ang Panginoong Jesucristo. Mhm. So, yun. Siyempre, ang mga tunay na iglesia, ang tunay na mga sanga, kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Tama po. Aalisin na lang iyon. At saka talagang hindi mawawala kasi ang Diyos ay Ama natin eh. Hebrews chapter 12, dito tayo magtapos. Hebrews chapter 12, verses 6 hanggang 10. Tingnan natin kung bakit hindi mawawala ang kaligtasan ng tunay na Kristyano. Ito yung perseverance. Dito yung preservation pala. Preservation. Mas maganda preservation eh. Mas maganda po, Pastor. Kasi yung perseverance, parang nasa tao yung Nasa ano, tao kasi. yung preservation, Sa although, Diyos. Sa Diyos talaga nanggagaling. Kaya dapat i-change talaga. Mhm. Dapat preservation. Pakibasa. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak. Yon, kay anak sa labas. Mhm. Hindi kayo mga anak sa labas. Okay, kung anak ka ng Diyos, paano ka mawawala sa pagiging anak ng Diyos? Pag ikay nagrebelde sa Diyos, didisiplinahin ka ng Diyos. Ipipreserve ka niya kasi. Preservation talaga. Sokdulan na ikaw ay paluin at ikay paghirapin ng Diyos para bumalik ka, parang alibugang anak, di ba? Inayaan siya ng Diyos, inayaan siya ng kanyang ama dahil alam ng ama, mawawalan to ng pera, maubusan to, maghihirap to. Tama po. So alam na ng ama kaya nga siya nakahanda na sa pagbabalik. Mhm. Ganon din ang Diyos Ama natin sa langit. Pahintulutan niya tayo na paminsan malayo sa Kanya eh. Pero habang nakalayo ka sa Kanya, doon mo mararanasan ang disiplina. Pagdidisiplina. Sokdulang puputulang ka ng paa kung gusto mo pa rin pumunta sa beer house. Oo. Maaksidente ka. Kaya nga, sabi nga ni Pablo doon sa isang taga-Korinto, di ba, na patuloy na nagkasala, hindi dinidisiplina. Sabi niya, itiwalag ninyo sa iglesia. At sa pagtiwalag niyo sa iglesia, nung taong yan, Ibigay kay Satanas. ibigay niyo na kay Satanas ang katawan niyan. Kasi alam ni Pablo na magkakasakit talaga yan. Mamamatay yun. Kasi talagang siya hindi matatahimik. Makulit talaga eh. Makulit talaga. Di hayaan yung i-ano siya ng Panginoon, disiplina. Iko-convict siya, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan, hanggang sa magkasakit siya. Hayaan niyo nang mamatay na siya. At nang ang kanyang kaluluwa ay sa langit. Hindi pa rin nawala ang kaligtasan. pero pinalo. Ang maganda doon, noong siya ay idisiplina, doon sa 2 Corinthians, binanggit ni Pablo na iyon na siyang aliwin. Opo. Dahil nagpasakop, hiniwalayan niya yung asawa ng kanyang ama at siya nanumbalik sa Panginoon at siya nagsisi at siya ay nagpahiwatig ng muling pagsama sa iglesia. Yun ang tunay na mananampalataya. Panunumbalik talaga. Nanunumbalik. Hindi siya nagkukos ng division. Pag dinisiplina, tinatanggap niya. Opo. Yung dinisiplina po na nang-aakay pa palabas. Ay, ano yun? Yun Okay. talaga ay, ang tawag doon ay destroyer. Hindi na siya Destroyer, tunay ano. na ano. Baka hindi anak talaga. Opo. Kasi yung anak, pag dinisiplina mo, sa totoo lang, yung tunay na anak sa umpisa lang yun na magre-rebelde yan. Pero pag siya naghihirap na, tatawag na yan. Balik. Papa, alam ko na kung bakit. Marirealize niya. Di ba? Kaya nga ganito yun eh. Paano ka mawawala ang kaligtasan mo kung tunay kang anak? Kaya kang pigilan ng Diyos eh. Napatuloy na magkasala eh. Sokdo lang, alisin niya yung pinagkakasalahan mo. Di ba? Either ikaw ang putulan ng kamay Opo. o magsara na yung pinagnanakawan mo na yon na tindahan para wala ka ng pagnakawan. Ganun lang yun eh. May mangyayari talaga sa iyo, napipigilan niya na gawin mo yung kasamaan na yun. Dahil tunay kang anak ng Diyos. Aalisin ng Diyos yung balakid na yon. O ikaw ang aalisin ng Diyos sa mundo. Yun. Hindi ka pwedeng manatili sa pagkakasala dahil ang Diyos ay kikilos para sa iyo upang ituwid ka. At pagka naman naramdaman mo itinutuwid ka, patuwid ka na. Masakit talaga ang ituwid. Sa totoo lang, sabi nga dyan, no, di ba? Masakit ang pagdidisiplina. Mararamdaman mo talaga yung pain. Yung pain. Pero ito'y para sa ating kabutihan. Sapagkat minamahal ka ng yung
Tama. Kung ang ama nga natin sa lupa, dinidisiplina tayo pag tayo nagkakasala, para tayo manumbalik. How much more ang ama natin sa Espiritu na makapangyarihan sa lahat, ang hindi kayang gawin ang lahat ng paraan upang ikaw ay manumbalik. Sukdulang ikaw ay patayin. Bawian ka na ng buhay para wag ka nang patuloy pang magkasala. Tama. O, di ba? Paano mawawala ang kaligtasan mo? Talagang secure na no? Secure na secure ka. Ipipreserve ka, iingatan ka. Pag nagkasala ka, ididisiplina ka. Ngayon, pag hindi ka dinidisiplina, matakot ka. Baka hindi ka patunay na anak ng Diyos. Pero may pagkakataon ka pa naman. Tama. Di ba? Kaya nga, tayo ay individual kasi yung kaligtasan. It is a personal issue and personal matter between you and God. No one can save you. No one can contribute to your salvation. It's only God's work. So, kung ang Diyos ang gumagawa sa iyo, at nasa iyo ang banal na Espiritu, paano ka rin mawawala sa kaligtasan? Ay sealed ka Sealed na. ng banal na Espiritu. Tama. Alam mo yung ginamit na seal doon? Doon sa Romans 8 na tayo tinatakan. Yung hero Ay, na pantatak pantatak sa mga hayop nung panahon na yon. At saka sa mga sundalo rin. Ay, Meron bago. silang tatak. Mhm. Yung merong yung pinapainit, Bago. pinapaapoy, pinapagbaga na bakal. Tapos meron yun na initial ng may-ari o symbol ng may-ari. Tapos yung baka, tatataka nun. Gano'ng kasakit yun, di ba? Kaapoy. Usap. Para huwag ka nang mawala. Mahanap at mahanap ka eh. Opo. Kasi may tatak. May tatak ka eh. Ang tatak natin hindi yun. Tayo ay binigyan ng Espiritu Santo. Paano ka pang mawawala? Kilala ng Diyos ang sa Kanya. Mhm. At ang Diyos Espiritu Santo ay Diyos din. At siya yung nagpapabanal pa sa iyo. Tama po. He works in you so you can work out your salvation. Yun ang sabi sa Philippians chapter 2. Chapter 2. Siya ang gumagawa sa inyo upang magawa ninyo So, ang Diyos, inyong dapat gawin bilang mga iniligtas. kaya ang Diyos pa rin talaga po, Pastor eh. Yes. Sinasabi nila, perseverance. Perseverance. Pero, Kaya nga makikita mo na talagang walang pagkawala ang kaligtasan, maliban na lang na nagkakamali tayo ng husga na yung palang taong inaakala nating ligtas, hindi naman pala talaga ligtas. Basahin natin, yung Ephesians. Philip, Okay. Wait lang. Aha. Philippians chapter 1 verse 6. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. And then Philippians chapter 1 verse 6. Mamaya niyo yung Philippians 1:6. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Ito yung sinasabi ko, we are sealed with the Holy Spirit of promise. Who is the guarantee of our inheritance until sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. At sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang lubos, ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Diba? May deposito na tayo, may tatak pa, 'di ba? At meron Tinatakan. tayong pinananahanan pa tayo na siyang tanda ng pagkahirang sa atin. Sure na sure. Sure na sure eh. Kasi meron, alam ba ninyo na nasa atin ang Diyos Espiritu Santo? At tayo ang templo ng Diyos. Paano tayong pababayaan ng Diyos? Yung templo niya, pababayaan ba niya? Di ba? Kanya ito eh. Binili na niya tayo ng kanyang mahal na dugo. Paano pa tayong pababayaan ng Diyos? Ay tayo yung kinamatayan ni Kristo. Mawawalan ng kabuluhan yung kamatayan ni Kristo kung pababayaan pa rin tayo ng mga tinubos ni Kristo. Double jeopardy. Namatay na si Kristo para sa atin, pagkatapos, pwede pa rin pala tayong mapahamak. Ay di walang kwenta pala yung Walang kwenta katubusan ikaw. natin. Yung redemption. Pwede pala tayong mawala ang justification natin, babalik ta rin. Yung pagpawalang sala, bibigyan ulit tayo ng kasalanan. Ang Diyos pa ngayon ang bibigay sa atin ng kasalanan. Matindi yun, di ba? Walang kwenta yung Pinawalang sala na nga, di ba? Opo. Pinapaging banal. O tayo'y sanctified na, positionally. Dahil nasa atin ang katuwiran ni Kristo. Tapos aalisin uli sa atin yon. Tayo hindi na uli pinaging banal. Tayo pinaging masama uli. Biruin mo.
Kasi pag binaligtad mo yung pagpapaging banal, hindi pagpapaging makasalanan. Pagiging makasalanan ulit tayo. Magkakaroon ka rin ng kasalanan sa paningin ng Diyos. At burado na yung pagpapawalang sala ni Kristo. Hindi lang ang binawi kaligtasan, kundi pati yung pagpapatawad, binawi rin. Biruin mo, ang tao nga, pag nagpatawad na wala na sa ibang tao. Tapos na yun, pare. Close, no? Natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ayun, patay. Paano yun? Ibig sabihin, pag nawala ang kaligtasan ay, Hindi lubos. hindi ko natitiyak Hindi ka natitiyak. na ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ay lulubusin Oo. ng Panginoon Jesucristo. Wala akong katiyakan. Ang may kasalanan pa dito. Pinaligtad yun. Opo. Ang may kasalanan pa pala po, Pastor, dito, ang Panginoong Jesucristo Ang may pa. kasalanan pa ang Panginoon Jesucristo. Bakit inumpisahan niya? Hindi niya tinapos. Grabe naman. Anong klaseng Oo. Diyos at tagapagligtas yan? Na pagkatapos umpisahan, ibibitin ka. Ano yung politiko? Di ba? Napangako lang pala. Yung pala, advertisement lang. No? Nangako lang. Parang, Nangako lang. Nung ma-elect na, ito na yung realidad. ito na, ako na babawi. Oo. Hindi ganoon po ang Diyos. God will not change His calling. Ever. Because His calling is dependent on His nature. He is holy, He is just. How can He be just if He will Hindi siya nagbabago. take back what He has given? Kukunin uli niya, ibinigay na. Ano? Hindi siya makatarungan, di ba? Bigay bawi. Dahil ayaw mo na. Pag gumusta ka uli, ibigay uli. Babawi. Ay, di nakadepende talaga sa iyo yung Oo. kanyang desisyon. O kaya nga, paano sasabihin ang kaligtasan ay sa Diyos kung ikaw rin naman pala ang nagde-decide? O, di hindi rin sa Diyos talaga. Mhm. So, inyo lang kino-cover eh. Para pa rin kayong Romano-Katoliko eh. Nakadepende pa rin sa pagsunod ninyo at pagtanggi. O, di ba? So, kayo pa rin ay by work salvation. Itinatago nyo lang sa word na grace ko, no? Pero ang totoo, disgrace. It's grace pala. Okay. Paalam na marahil tayo. Kung walang tanong, atin entertainin kung meron pa. Wala naman po siguro. Okay, wala na. Mga ano na lang yan. Comment lang nila. Mga Mga comment, mga pagsang-ayon, Opo, mga pagsang-ayon. expression of agreement, mga natutunan nila. not disagreement. Okay? Hmm. Paalam na tayo, Okay, Pastor so- Derek. Yun po, maraming salamat po muli sa gabi pong ito, Pastor, sa inyo pong pagtalakay at kami po ay magbabalik sa Thursday, ganitong oras. At ito po ang The Narrow Gate Ministry. And we are the Cult Busters. God bless you and good night. See you on Thursday.